if you're the person who's planning to go all in your business and planning to leave your full-time job, watch this video kasi this might help you and on some sort on your decision-making process. So, right now, it's time check, it's already 4:50 a.m. in the morning and I'm still working, creating some, training modules, planning and everything sa coaching business ko. And again, this is not about me, this is about you. Alam nyo guys, this is the reality. Okay, if you're planning to go all in, expect for a lot of hard work. And when I say a lot, literally a lot. Madaming puyat, madaming brainstorming, maraming elements na kailangan i-consider, variables, napakadami. Nung nag-all-in ako dito, talagang nag-think through ako. I prepared for this. Literal. I was literally saving a year of my salary para mangyari to. So ito yung mga pwede kong tips for you para baka kasi makatulong. Yung una guys, before going all in, you need to have a emergency fund. That's non-negotiable. Now, JC, bakit may emergency fund? Anong purpose niyan? Guys, as much as possible, you need to mitigate risk. You need to be strategic on your decision-making process. Lalong-lalo na if may mga taong involved doon sa decision mo. In my case, wala pa naman akong family, wala man akong anak, it's just me. So, yung risk appetite ko mataas or pwede akong mag-risk, pwede akong mag-bet ng malaki. If yung case mo naman, meron ka ng mga dependents, like may family ka, may binubuhay ka, may pinapaaral ka, definitely you need to consider to mitigate your risk. So one factor na pwede mong i-mitigate yung risk mo is you have an emergency fund. And rule of thumb for me, at least meron ka 6 months. Pero syempre, the higher the better. If you can have a year of savings, when I say savings na emergency fund, it means if you're earning 100k per month, you need to have at least, siguro, if 3 months, rule of thumb, 300k na nakatabi sa bangko. Or if not, you can have 600k pero as high as possible. Sa case ko, back then, when I decided to go all in, nag-save ako ng almost 2 years ng emergency fund. And it really saved me a lot. Why? May peace of mind ako. If ever man na mag-fail itong gagawin ko, at least meron akong almost 2 years as if na nag-work pa rin ako dun sa ginagawa ko. Na parang may work ako, pero technically, wala na akong work, pero may income pa rin akong kinukurot. Yun yung emergency fund ko. That's number 1. And it's a basic thing. Ang mga naging problem ng mga tao kapag nag-all in, kinakalimutan nila tong basic thing, which is having an emergency fund. Kapag nag-all-in ka sa isang bagay nang wala kang pera, mahirap. Bakit? Kailangan mo ng bread, bro. Kailangan mo ng day-to-day na pangbayad sa expense, sa kuryente, sa internet. Yung mga operating na expense na kailangan natin siya bayaran day-to-day. Napaka-importante nun. And isa yun sa pinaka-hardest lesson ko na natutunan before. Pero this time, mas naging literate na ako kasi yun naman ang beauty ng life, natututo tayo sa pagkakamali natin. Before na nag-startup kami, wala kaming alam dyan. Pero right now, na natuto na ako mag-isa, mas in-embrace ko na yung personal finance, natuto na ako dito. That's number 1, guys. Have at least 3 to 6 months na emergency fund or more. Now, second. Okay. Before going all in, for me, strategically, the best way is to have the business running na and at least have a client. Kahit isa lang. If you're a service provider, make sure may isang client na nagbabayad. Bakit? It's a confirmation na may market fit ka. May tao nagbabayad sa'yo. If someone pays for it, definitely, other person will pay for it. So, sa business perspective, kung founder ka, merong market fit, pwede mo siyang scale kasi may nagbabayad. That's straight up logic. Huwag ka mag-all-in sa bagay na wala pang nakikita market fit, meaning wala pang bumibili. Kasi yung tendency niyan, kapag in-all-in mo yung marketing, nag-content ka, walang bibili. So, nagigets nyo, dapat at some point nag-jumpstart na yung business mo. So, go all-in ka. In my case, yung coaching business ko guys, or consulting business ko, is meron na akong mga clients. Kaya nag-all-in na ako. And meron na akong emergency fund. So, I can, yung risk ko,
hindi siya ganun kalaki kasi may mga nakaabang na. So sa case ko, back then, nung nag all in ako is, alam ko na yung mga next possible step ko at meron akong parang insurance na at some point na mag-work to. At the very least. Kasi guys, ang reality ng business, hindi naman lahat magiging successful. So, try to think about it. May emergency fund ka if hindi. Tapos meron ka na nagra-run na yung business mo kahit paano, may market fit ka, may client ka na. Now, isipin mo, if mag-fail man yung business mo, at least makakabalik ka kasi emergency fund ka, meron kang time na ibabay, nakukurutin mo sa emergency fund mo para mag-start over. So, yung risk mo mas mahaba, mas pwede ka mag-bet sa mas malaki. And for me, that's strategically mas maganda yon. So, doon pa lang sa part na yun, guys, na safe nyo na agad yung sarili nyo sa mga possible worst case scenario na mawala ka, palayasin ka, wala ka matirang, wala ka makain, and so on. Mautang ka, mabaon ka sa utang. Doon pa lang. Now, yung third thing, guys. Okay, third thing na kailangan yung i-consider lagi kapag mag-go all in kayo. And for me, isa din to sa mga non-negotiable. You need to be patient. You need to be patient. Bakit? Hindi lahat ng bagay, guys, magpapakita ng result agad-agad. It will take a lot of time. Sa case ko, may mga elements na sinuwerte ako and most people will not deny it. Siguro sa case ko, sinuwerte ako bigla. Pero ang reality, kaya ako sinuwerte sa case ko is, sinipagan ko. So, let's say for example, ang usual output ng isang tao, isa per day. Ako ginagawa ko 5 a day. So, hard work, para for me, more volume means more chances of winning. Yun yung ginawa ko sa past years. Kaya nagkaroon ako nag-trend yung isang content, then dire-diretso, nagkaroon ako ng traction, nagkaroon ako ng conversion, and marami ng tao nag-follow sa akin, and so on. So, kailangan mo maging patient. For me, back then when I was designing my venture, which is yung ngayon, sabi ko, mag-wait ako 1 to 2 years for this to have result. So, luckily, for me, in the third quarter, nagkaroon ako result. Tapos sunod-sunod na, and it follows. So, less than 2 years, nagkaroon ako talaga ng massive result. And right now, I'm very, very blessed. Now, hindi lahat ng tao nagkakaroon ng ganong opportunity. And realistically speaking, kapag iba-backtrack ko lahat ng mga ginawa ko before, lahat pala naman nangyari sa akin for the past years is preparation para dito. So, ang reality is 5 years talaga ako nag-work para mangyari to. Pero nakita ko na lang yung result in the next coming So, bakit ko sinasabi sa inyo to? Guys, you need to be patient. Kasi if you want to build big, if you are planning to build something na gusto mo maging malaki, definitely it will take a lot of time. A lot of time that you can imagine. Like, super, kailangan mo talaga maging patient. And most people nowadays, they are very, very impatient. Kaya yun yung nagkikill sa setup nila. So, that's number 3. Now, I think added tips na lang sa inyo, guys, na baka makatulong is, as much as possible, guys, you need to utilize personal brand. Sa case ko, ang talagang binild ko is personal brand so that kapag may personal brand ka, may reputation ka, and kapag may audience ka na, mas maganda kasi kapag may personal brand ka, kahit hindi mo pa alam yung gagawin mong business, at least may audience ka na. So, nagbibuild ka ng potential. Ang problema kasi, minsan ng mga tao, is inuuna nila i-build yung business nila. Wala namang masama doon. Pero minsan, kapag wala ka pa talagang alam, for me, mas efficient yung nagbi-build ka muna ng personal brand. May TikTok, may Facebook. Gawin mo muna lahat, mag-build ka ng audience mo, and later on, maggawa ka ng business. Kasi yun naman usual track na ginagawa ng mga influencers. Nakita nyo? Napaka templated na framework yan. Kita nyo. So, ikaw, kung plan mo mag-business anytime soon, tapos mag-all in ka, or kung may business ka na ngayon, tapos hindi mo ni-utilize personal brand, definitely gawin mo kasi the more raw or the more nakakita ng tao yung ginagawa mo, you personally, nagkakaroon sila sneak peek sa buhay mo, mas nagkakaroon ng transparency, more trust, more sales, more clients. Definitely, yun yung nagiging flywheel. So, you need to definitely, if you have some time, try to consider building your personal brand. So, that's an extra tip. Another tip na maano ko din sa inyo, guys, is, avoid temptation. Just because nag-click content yung ginagawa mo, doesn't mean
na kailangan mo na agad magka-lifestyle inflation. Hindi ko na kailangan i-emphasize yung lifestyle inflation. Alam nyo na yan. Living above your means. Kung gusto nyo maging effective na founder, guys, or a business person or entrepreneur, kailangan nyo maging lean mabuhay. Kapag kumita ka, matetempt ka talaga gumastos. Ito yung phase ko ngayon sa entrepreneurship ko. Di pa naman ako super sikat, di pa naman nagki-click. Meron akong market fit. Kailangan ko lang talagang galingan at lawakan yung awareness ko. Dito nagkakaroon ng problem ang iba. And ngayon nare-realize ko na kung bakit ganun. Kasi matetempt ka, kunyari kumita ka ng 500k this month. Kunwari, kasi sinipagan mo, matetempt ka gumastos. Now, the more ka na matetempt yung mga lifestyle na mga nakakita nyong internet gurus, wala namang masama dun for me, pera nyo yan. Pero sa akin, there are far more better things na kailangan mong pag-spendan. Sa case ko, kailangan ko mag-hire ng video editor. Kunyari lang, kailangan ko mag-invest sa mas magandang software, mag-upskill para meron akong mas ma-fulfill or ma-deliver sa mga tao ko. Kailangan kong mag-aral ng ganito, kailangan ko ng ganyan, kailangan ko ng anything na re-reinvest ko doon sa vehicle na ginagawa ko para mag-flywheel siya at para lumakas. So, kailangan consider yun. Totoo yung sinasabi nila sa layman's term na kailangan mong magtiis muna at unahin mo lagi yung negosyo mo. Nangyayari sa akin ngayon yun, guys. Majority of my money, binabalik ko sa business, binabalik ko sa personal brand ko para mag-scale ako. So, tinitreat ko siya talaga as something na vehicle na binibuild para later on malaki. So, kailangan niya maging lean. Ito yung pinaka nagiging problem ng mga ibang guys. Ibang mga business person, especially mga young ones. Kasi kumita lang sila ng konti, sumikat lang sila ng konti, pipitasin na nila, tapos i-flex na nila. Wala mang problema doon, pero if you're in for the long run, definitely you need to consider this tip. Kasi, ang tunay na pumepera, hindi mo naman kailangan sabihin sa mundo, pumepera ka. Kasi you'll just attract unwanted attention, you'll just attract some, people na pwede kang gatasan, I don't know. Or, it's just a lot of temptation. Me, personally, hindi ako luxurious na tao. I'm more leaning towards on simplicity lang, minimalist. Nakita niyo wala masyadong extras sa video ko. So, yun sa akin. And swerte ako, yun yung naging upbringing ko. Pero kung galing ka talaga din sa hirap, syempre gusto mo maka-taste ng success. So, kailangan mo i-balance yun. Kasi, yun yung pwede mag-break sa'yo. And always remember, guys, ang goal mo is to build something long run na papakainin yung anak mo at saka yung mga apo mo. So, you need to be patient. So, that's siguro my last tip. Or kung mag-a-add pa ako, I think, guys, just enjoy the process kasi magbibigay ka ng sacrifice. Me, nagtitisis ako ngayon, tapos meron akong ginagawa ko yung sa business kasi may ilalaunch akong bagong program. Kailangan mag-balance. At the same time, nakaka-stress. Maraming taong nagsabi sa akin, alam mo yun, parang ang stressful ng ginagawa ko, ganito, ganyan. For me, guys, kasi mahal ko ginagawa ko. Ina-enjoy ko yung process at masaya siya talaga. So, totoo yung sasabi nila na kapag gusto mo ginagawa mo, parang laro na lang siya. So, you need to love what you're doing. And if you really love what you're doing, definitely you will be patient enough. So, lahat ng sinasabi ko sa inyo kanina sa video, magkaka-connect lang siya. And I hope nakatulong tong video na to, guys. So, sana guys nakatulong to ng konti sa tip ko sa inyo. Kasi, parang decision making process mo bago ka mag-all in. Tapos future proof ko na din yung mga possible na pitfalls mo para hindi ka na magiging tanga-tanga. Kasi pinagdaanan ko yan, ang sakit guys, sabi ko sa inyo. Kaya nga nakita nyo may mga tao na parang ang taas-taas na mabilis bigla mawawala sa internet. Kasi, yun lang din naman yung pitfalls na nangyayari, guys. And ano nangyayari? Hindi naman ako against sa kanila, pero nagre-rely na sila sa cloud. Kapag nag-rely ka sa cloud masyado, puro temptation na mangyayari. Kaya marami ka nakita mga content creator nagpo-promote na ng mga sugal. Sa values ko, hindi ko talaga nakita sarili ko magpo-promote ng ganon. No hate sa mga taong nagpo-promote nun. Buhay nila yon. Sa akin kasi guys, yun yung nagiging problem. It's a cycle ng mga influencer content creator sa internet. Which hindi na ako nasusurprise. Pero,
going back sa topic, sana guys nakatulong tong video na to. So, yun. 5 a.m. hustling. Tulog na din ako mamaya pero yung utak ko talagang iniisip ko paano ko papagandahin yung community ko, paano ko pa sila tuturuan, paano ko pa sila mag-add ng value. And it's funny kasi yung mga taong pumapasok doon, di sila makapaniwala guys na meron akong free community na nagtuturo ng freelancing, specifically remote sales. Sales in general, tsaka digital sales. Di sila makapaniwala na may nag-exist na ganun. For free, na premium, na ganun kadaming feature. And again, if you think para sa'yo yun, guys, I welcome you. We're approaching 5,500 members this week, hopefully, or next week. Ang dami, guys. Napaka-konti pa lang ng 5,000 na tao, guys, sa mga taong gusto matuto ng freelancing. So, if you think para sa yun, you should definitely check out. Check nyo, guys, yung free community calling in my bio or dito sa comment section. Or kaya naman search na jointheparliament.com. Guys, baka para sa inyo to. Yun lang. I hope this helps. And share nyo to. Salamat din kasi nagstay ka na matagal sa video. Peace.